Alright, magandang tanghali po muli sa inyo mga kapatid. Ang The Baptist Lunch ay muli pong bumabalik at sumasahimpapawid sa tanghali pong ito. At muli po kami na nagpapasalamat sa Panginoon una sa lahat na tayo po muli nagkasama sa araw ng Tuesday. Napakabilis po ng araw. Ano po? Ngayon, Martes na naman po at bukas ay Wednesday. Mayroon naman tayong service, And salamat sa Panginoon sa mga araw na dinadagdag po sa atin sa araw-araw. At ang dinadagdag ng Diyos sa mga araw po natin ay isang masiglang araw. Ano po? Isang malusog na pamumuhay sapagkat sa ngayon po ay hindi naman po sa tayo'y nalulungkot sa mga nasa ospital po ngayon. Yung iba po ay hindi na po nila talaga nakayanan, hindi po sila nakasurvive. Pero po salamat sa Panginoon, tayo ngayon ay meron tayong maayos na mga senses, maayos ang ating pananaw, maayos ang ating pandinig, maayos ang ating paghinga, maayos ang ating katawan, maayos ang ating kalusugan, at higit sa lahat, may kapayapaan at kasiyahan na nanggagaling sa Panginoon. No po? Kaya salamat sa Panginoon. No? Itong mga bagay na ito dapat po natin laging titignan at papansinin sa araw-araw. Sa pagkagising natin, na tayo nakakabangon, na tayo nakakalakad, na i-stretch natin ang ating kamay, maayos ang ating paningin, maayos ang ating pandinig, both ears natin, yung parehas tainga, kaliwat kanan na tainga, ay parehas nakakapakinig. Alam niyo po ba na merong mga pagising, minsan yung kaliwang tainga lamang nakakapandinig. Yung kanan ay hindi nakakarinig, no? At minsan naman, yung ilong lang, kanang butas ng ilong lang ang na maayos, may passage ng paghinga. Yung kaliwa ay barado. Yung mga bagay na dapat po natin bigyan ng pansin sa araw-araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon, na upang makita po natin na napakabuti ng ating Diyos at dapat pong pasalamatan natin ang ating Diyos. At higit sa lahat, tayo nakakalakad, hindi maga ang tuhod, hindi rin walang masakit sa ilalim ng talampakan. Man, I'm telling you, lahat ng mga bagay nito dapat mabigyan ng pansin. Sapagkat yung iba po dyan, makakain lang ng isang butil na munggo ay hindi na makalakad. No? Makaamoy lang ng sardinas, wala na, hindi na makalakad. Kaya salamat sa Panginoon. Ang kalusugan at kalakasan, igit sa lahat, ang buhay ay galing po sa Diyos. No? Kaya salamat sa Panginoon. Ito po, sumasaimpawid na naman po tayo. At bilang pagkikilala at pinapaalam po natin sa buong mundo, sa mga kapatiran, maging sa mga bisita po natin na ngayon ay pinapasahan po natin ng link. Ano po? Yan po'y pinapaalam natin, umaalingaw-ngaw at nais kong sumahimpapawid ang ating pagkikilala at pasasalamat na kung hindi dahilan sa Diyos ay wala po tayo sa umagang ito. Ano po? Wala na po tayo. Kaya nakita po natin, dulot ng COVID, libu-libo ang mga namamatay. Pero salamat sa Panginoon, hindi po tayo kabilang doon sa mga nangamatay at hindi rin po tayo kabilang sa mga na-hospital. At higit sa lahat, maging sa PUI ay hindi po tayo naging kabilang. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, kilalanin po natin lagi ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Ano po? At kayong mga nakikinig po ngayon, mga kapatiran at mga bisita po namin, at mga kaibigan namin, lahat na nakikinig, mga Filipino all over the world. No? Magandang tanghali po sa inyo at maraming salamat sa pagsubaybay. Ngayong araw na ito, marami po tayong matatanggap na pagpapala. We prepared a bunch of lunch para po sa inyo. Ano po? Kaya sa pambungad, tayo po muna'y mananalangin at lalapit po tayo sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na kami po'y muli na sumahimpapawid upang ang inyong mga anak ay mabigyan po, Panginoon, ng mga impormasyon mula po sa espiritual na impormasyon, mula po sa inyong salita. At alam ko po, Panginoon, every time na nagdi-discuss po kami rito, ang mensahe po ay galing po sa inyo. Ito po'y inyong salita para sa inyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa nakalipas na isang linggo.
Salamat sa lahat ng pinagkaloob niyo po sa aming kalusugan, higit sa lahat sa buhay, at maging mga possessions po namin, lahat ng mga tinatangkilik po namin, ay kinikilala po namin ito na galing po lahat sa inyo. Panginoon, salamat po sa lahat ng provisions niyo po sa amin. Salamat sa minsan may nararamdaman po kami ng mga hindi kanais-nais sa aming katawan, pero salamat po Panginoon na ito po'y hindi nagtatagal at kami muli nyo nire-restore sa aming kalusugan. O Diyos, amin pong isinasubmit ang aming sarili sa inyo. Examine niyo po ang aming sarili at anuman pong kasalanan niyo pong matagpuan. Alam niyo mo, kasalanan na makita niyo po, Panginoon. Anuman po yan, Panginoon, mga pagkakataon, na mga bagay na dapat po naming gawin pero hindi po namin nagawa. O Diyos, ipagpatawad niyo po at inyo po kaming linisin sa lahat ng aming karumihan upang kami po ay maging karapat dapat tumanggap ng pagpapala sa inyo mula po sa inyong salita sa umaga pong ito. At salamat po Panginoon sa lahat ng mga provisions niyo po. At ngayon, ihanda niyo po ang aming puso't isipan sa pagtanggap ng inyong salita. May mga bagay na hindi po katanggap-tanggap sa amin sapagkat nasasaktan po kami at ito po'y nauna po ang pagbigay at paghubog at pag-impluensya ng mundo sa buhay po namin. Pero Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na handa pong tumanggap ng inyong salita upang mabago po ang impluensya ng mundo sa aming pong buhay. Pagpalain niyo po ang mga tagapakinig po ngayon sa lahat ng iba't ibang dako ng Pilipinas at maging ang aming presidente po ay aming pong isinasubmit po sa inyo na patuloy niyo po siyang ingatan, bigyan ng magandang direksyon ang kanyang isipan. Kayo po ang magbigay ng wisdom sa kanya po, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, siya po ay punong-puno ng aral ng mundong ito. Pero, Panginoon, higit na mga kaayos ng aming bansa ay ang wisdom na nanggagaling po sa inyo. Kaya amin pong isinasubmit po sa inyo ang aming presidente na si President Rodrigo Roa Duterte, Panginoon. At maging ang mga opisyalis din po na nakapaligid po sa kanya, ang mga senador na tumutulong po sa kanya, katulad po ni Senator Bongo, Panginoon. Salamat sa kanyang programang Balik Probinsya, Panginoon. At nawa po ito pagpalain nyo na patuloy na makatulong po ito sa progresibo po ng bawat probinsya. At ganoon din po, Panginoon, ang iba pang mga nakapaligid po sa kanya na kabinete, Panginoon. Pagpalain nyo rin po, Panginoon, si Brother Alex Monteagudo, Panginoon. Patuloy niyo po siyang gawing katulong ni Presidente sa pag-ayos po ng aming bansa, Panginoon. Salamat po at sa iba pa po ng mga kapatiran na nandiyan po, Panginoon, sa kabinete po ni Presidente. Ang pamilya po, Panginoon, ng Bilheca family, patuloy kayong manguna sa kanila at patuloy niyo po silang gamitin. Salamat po, Ama, at pagpalain niyo po ang mga bisita po namin ngayon. Pagpalain niyo po si Pastor Bernard at pagpalain niyo po ang kanyang pagbibigay ng inyong salita at maging si Brother Rolly pagdating po sa physical health, Panginoon, na side ng programa pong ito. At ang ilan pa po sa mga kapatiran po namin na ngayon ay katulong po namin sa programang ito. Kayo po ang manguna po, Panginoon. Salamat po at umaasa po kami na magandang resulta po pagkatapos ng programa pong ito. Ito po ang aming dalangin pa. Salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright. At again, maraming salamat po mga kapatid. Meron lamang po ako, alam nyo, may bisita po tayo ngayon. At si Pastor Bernard Bianang, ang pastor po ng Christian Bible Baptist Church doon po sa Navy Base, ay magsasalita po sa atin sa umaga pong ito. No? At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanilang pag-join, no? Pagiging bahagi po ng gawain pong ito. At ako po ay naniniwala na siya po ay magiging pagpapala po sa atin sa umaga pong ito. Kaya siya po ang pangunahin na tagapagsalita po natin sa umaga pong ito. Okay? Siya po ay nasa linya na po ngayon. Pastor Bernard, magandang tanghali po sa inyo at maraming salamat sa pakikisama niyo po sa amin sa programang itong The Baptist Lunch. At ako po ay naniniwala na kayo po ay ang inyong bibitawan ng mga salita mula sa salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos ay magiging pagpapala po sa ating pong mga tagapakinig po sa tanghali pong ito. Pastor Bernard, sir, nasa linya na po kayo at kayo po ay on the air na. Yes, sir. Magandang tanghali po sa inyo natin. Opo, magandang tanghali po, Pastor.
At maraming salamat po sa pag-join niyo po sa amin sa tanghali pong ito. At pwede na po kayo magsimula, Pastor. Pastor, pwede na po kayo magsimula. Okay, sir. Maraming salamat po at muli magandang tanghali po sa inyo lahat. At ganyan po maraming magandang tanghali rin po sa lahat po ng nag-view, sa mga nanonood at nakikinig po ngayon. Ay maraming salamat po na tayo po muli ay natuglamang ganito upang tayo po ay nagpalakasan. Amen. At ngayong hapon nga po ay nais ko pong magbahagi po sa inyo patungkol po sa subject na building a good relationship within the home or within the family. Aha. Nais ko lang pong basahin sa inyo ang Colossians chapter number 3, verse number 18, going down to verse number 20. If you have your Bibles, ay pwede po kayong sumabay sa pagbabasa doon po sa Colossians chapter number 3, verse number 18. So ito po ang sinasabi ko ng Bible sa Colossians chapter 3, verse number 18. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Verse number 20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Sandali po tayong manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa pagkakataon na muli niyo pong binigay sa amin upang kami po ay mag-aral at maturo mula po sa inyong salita. Lord, thank you po sa program ng Christian Bible Baptist Church sa pangunguna po ng pastor po namin Panginoon upang lalo pa po kami mahamon in times of crisis na kagaya po ng Panginoon. Lord, may empower your word, empower your message, Panginoon, ay bigyan niyo po upang sa ganon, tayong kayo lang po ang may taas at maluhati po namin wala mga po. Patawad po sa mga nagawang kasalanan, ito po lahat ang ating samplahin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan po ng Christian Bible Baptist Church, dito po sa Navy Base, ako po at aking family at mga members po ay bumabati po sa inyo ng magandang tanghali. When it comes to building, I believe na pag pinag-usapan po natin yung word na building ang pupasok sa atin ay yung structure ng building gusali. And I believe na every building has a foundation. At to make sure na matibay po ang building, kailangan pagtibayan po natin yung tinatawag po natin na foundation. So, bago po natin pag-usapan yung building a good relationship, mas maganda po pag-usapan po muna natin yung foundation ng family. So, I believe that the foundation of the family is the marriage. And marriage was actually in the mind of God. At the same time, ang family rin po was also in the mind of God. Now, God is omniscient, omnipotent. Hindi po siya nagkakamali. He is immutable. He is perfect. So, nung ang Diyos ay lumikha ng tao, hindi po siya nagkamali. Yes. And nung nilikha niyang pong tao ay dalawa lang po. Isang babae at isang lalaki. Ang nauna po ay lalaki and then comes yung babae. And when God performed the first marriage, it was perfect. It was perfect in the sense na ang pinagsama po ng Panginoon ay yung lalaki at saka babae. Hindi niya po pinagsama ang both babae at saka babae. At hindi niya po pinagsama ang both lalaki and the lalaki. So we can define marriage as the union of a man and woman. Not a man with a man. And not a woman with a woman. At isa pa, not a woman with an animal. And not a man with an animal. Because ang nilikha lang po ng Panginoon, to make it clear, nilinawin po natin, Bible po ang nagsasabi, na ang nilikha ng Panginoon was only a man and a woman. And since the foundation of family is marriage, at kung ang pundasyon po ay mahina, paano po tayo makakapag-establish ng magandang family? And if the foundation is wrong, how can we build a good relationship within the family? So, mahalaga po talaga ang pundasyon ng family. Kaya nga po, no wonder marami pong tinatawag na mga broken homes o mga broken families. Kasi nga po, mali ang pagsisimula po nila ng kanilang family. Marami
5 taon, 10 taon, 20 years nagsasama, and all of a sudden, matatapos lang po sa hindi maganda yung pagsasama nila. Kasi nga po, the foundation was built sa mali. Ang pagsasama ng mag-asawa, ito dapat po I believe must be approved by God. Ito po ay hindi po dapat aprobado ng tinatawag natin na society. Kasi the only marriage which is honorable na sinasabi ng Bible ay yung marriage na pinagsama ng Diyos. Ito ay lalaki at ito ay babae. Sa ngayon po, sa panahon po natin yun, the marriage is being approved by society. Yeah. Pwedeng Tama po yan. magsama ang babae at saka babae, pwedeng magsama ang lalaki at saka lalaki. Ang nakakalungkot nga po ngayon, ang mga tao pwede na nilang maasawa ang mga hayop. Oh, man. And that is being approved ng society. But never yan pinaprubahan ng Panginoon. Yeah. At sabi nga, that is an abomination sa harapan po ng Diyos. Yeah. So what is approved ng marriage na sinasabi po ng Biblia? It is yung marriage na being approved ng Panginoon na naganap po yan doon po sa Garden of Eden between a man and a woman. Kaya nga po, ang sabi ng Bible po, and God blessed them. Ang bless ng Panginoon ay kung ano yung pinagsama niya. Hindi po bless ng Panginoon yung pinagsama ng sinumang tao. Kundi ang bless po ng Panginoon ay kung ano pinagsama niya. So, considering po ngayon hapon na tama yung full foundation ng ating family. Tama yung marriage po natin. Isipin po natin doon po sa Book of Isaiah, ang sabi po ng Bible sa Isaiah 47 verse number 3, everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. The very purpose po kung bakit po tayo niligtas ng Panginoon is to give him glory. Therefore, kung ang both parties, yung man and woman, knows na ang pagsasama po nila is for the glory of God, that is an honorable marriage. Kung ang purpose ng lalaki at alam ng lalaki na ang purpose niya is to give God the glory at yung babae alam niya na ang purpose ng kanyang buhay at buhay Kristiyano is to give God the glory, therefore, the very purpose ng pagsasama nila is to give glory to our God. So, how will the family glorify God and have a good relationship within the family? So ngayong hapon po ay nais ko lang pong itong pag-uusap naman po natin na to, ito po ay narinig niyo na po sa ating pong pastor, but ngayong hapon po ay nais ko lang pong i-share ang aking pong natutunan tungkol sa Bible. Amen. Doon po sa binasa po natin, doon po sa Colossians chapter number 3. Pero alam niyo po ba na before the book of Colossians, nabanggit rin po ni Apostle Paul ito doon po sa book of Ephesians. Actually, the same sequence po yung binasa po natin na matatagpuan din po natin doon po sa aklat ng Ephesians chapter number 5. So, pwede ko po kayo anyayahan na pumunta po sa Ephesians chapter number 5. A very familiar na mga talata natin pong babasahin, but I believe na meron po tayong matututunan mula po sa ating po pag-aaralan yon. The command in verse number 23 is, wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. Okay. Babalik po yan si Pastor Bernard at maganda po yung tinatalakay niya po, mga kapatid. At napaganda po yung mga binibitawan niya patungkol po sa pundasyon ng pag-asawa. No? Alright. Andiyan ba siya? Okay. And ako po'y naniniwala na lalo pa ho nating mapapaigting, no? Mapapatibay ang ating pamilya kung meron po tayong magandang pundasyon. No? Kaya kinakailangan na mapaghusay po natin kasi meron po mga pamilya na akala nila matibay na sila, pero alam niyo po mga kapatid, anumang pamilya na ang pundasyon ay hindi ang pundasyon ng Diyos, madali pong wasakin ng dyablo. No? Okay? Alright. And
Ako po'y maaaring nagkakaroon ng problema po ang signal, no, ni Brother Bernard. Pero alam niyo mga kapatid, yan po ang palagi po natin tinatalakay kasi napakahalaga po niyan, ano, napakahalaga na malaman po natin na ang ating pamilya, wala nang iba na may karapatan na mag-build ng ating pamilya sa maayos, no, na maging maayos ang ating pamilya maliban ho sa pundasyon ng Diyos. Kaya ito po ay napakahalaga po na palagi po nating titignan, lagi po nating re-recognize ang presensya ng Diyos. Kasi sinabi nga ng Biblia, maging sa Book of Psalm, except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. Okay? Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na meron po tayong gabay, no? Wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. Siguro pwede natin itry sa ibang telepono na iba siguro ng telepono pwede tumawag. Okay? Alright. Well, anyways, kasi kahit saan po talaga ngayon nagkakaroon ng problema po yung ating mga signals, no? And anyways, alam niyo po, kaya nga po ang tinatalakay po natin dito ang tatalakayin po natin sa linggong ito, no? In 4 days, ang tatalakayin po natin is about the building a good relationship in the family, so in the entire home, no? Sa buong pamilya. Alam nyo, yan po ang napakahalagang bagay na dapat po natin titignan. Kasi, alam nyo po, ang loob ng pamilya ngayon, nakikita nyo po, minsan, yung anak hindi kasundo ng magulang, at yung magulang hindi kasundo yung anak, hindi, karamihan, nating maririnig mga kapatid ay yung mga mag-asawa hindi nagkakasundo. Pero alam niyo po ba, pagka hindi nagkasundo yung mag-asawa, asahan niyo na meron kayong anak na hindi makakasundo. No? Kaya napakahalaga po niyan. Napakahalaga. I don't know kung merong isang magulang, no? Minsan yung nanay, minsan yung tatay, pinapahintulutan niya na yung kanyang anak ay hindi makasundo ng kanyang asawa. Minsan ho, yung anak kampi sa nanay, minsan yung anak kampi sa tatay, at pinapahintulutan po nila na okay lang sa kanila na hindi nila kasundo yung kanilang anak. Now, alam niyo po, yan ay napakahalaga na matatalakay po natin sa linggong ito, no? At kasi po, kaya siguro gumagawa ng gusto talaga ang Diablo, no? Akalain nyo, sa napakaganda ng usapin na ito mga kapatid, pero talagang ini-stop ng Diablo. Ini-stop po talaga ng Diablo. Kaya alam nyo, ako'y naniniwala na may matututunan po tayo rito. Anyways, ang sabi po ng Biblia, dapat nalaman po natin tignan kung ano po ang purpose ng bawat isa. Kung inyo pong marirecall, no, yung atin po mga usapin noong nakaraan, dapat malaman po natin una ang purpose ng tatay sa pamilya. Okay? Dapat malaman mo yung assignment. Dapat malaman din ng nanay yung kanyang purpose sa pamilya. Ano po? And then dapat din malaman ng mga anak kung anong purpose sa kanyang pamilya. Pero ito po ang pinakamaganda rito. Ano po? Ang sabi po doon sa Psalms, no, titignan po natin yun kasi maganda ho yun eh. Ito ang dapat nating uunawain sa Psalm 127 in verse number 3. Sabi po ng Biblia, law, children are an heritage of the Lord. Heritage of the Lord. Alam niyo po, napakaraming anggulo ang titignan po natin sa heritage, pero yan po'y hereditary, yan po'y inheritance, yan po ang ibig sabihin. Pero ang totoo, sa kabuuan po ito mga kapatid, ang ibig sabihin, possession ng Diyos ang mga bata. Yan po'y nanggaling sa Diyos. Tandaan niyo po na ang bunga ng womb ng isang ina, yan po ay blessing, yan po ay regalo, reward ng Diyos sa ina. So, lahat po ng yan, ipinapakita ng Biblia na yan po ay possession ng Diyos. Galing po lahat yan sa Diyos. Pag-aari po yan ng Diyos. Wala ni isa mang miyembro ng pamilya natin na sarili nating pag-aari. Kaya nga po ang nakakalungkot, kapag ka ang isa, for example, ang nanay,
parang aariin niya, ang feeling niya ay pag-aari na niya ang kanyang anak na parang hindi rin pag-aari ng kanyang asawa. Pero ang totoo po nito, lahat kayo, lahat tayo na miyembro ng pamilya ay pag-aari tayo ng Diyos. You see, tayo po ay nanggaling sa Diyos. Kung ang mga bata, mga kapatid, ay pag-aari ng Diyos, tandaan nyo, galing tayo sa pagkabata. At sapagkat tayo po ay pag-aari ng Diyos, ang Diyos po ang may karapatan na umangkin po sa atin at pinapakita ng Diyos kung ano po tayo. And look, kaya nga po, ang kabutihan ng tao, kabutihan ng bata, bagamat galing yan sa Diyos, may instruction din ang Diyos kung anong dapat po natin gawin. You see? So in building a relationship with God, or with our families, mga kapatid, ay dapat maunawaan po natin kung paano po ito gagawin. Okay? So napakahalaga po ito. Okay? Tingnan po natin kung ano po ang itutuloy muli pagpapatuloy po ni Pastor Bernard yung kanya pong sinasabi. Alright? Pastor Bernard, pwede na po kayong magpatuloy. Magandang tanghali po ulit, naputol po. Oo. Binabanggit ko po yung Ephesians chapter number 5 about the submission of the wife to their own husbands. Kasi inais ko po indanit po sa book of 1 Corinthians chapter number 7 kung bakit po ang isang wife na ligtas at naniniwala sa Diyos na maging magandang patuto po siya sa family. Kasi at ang sabi po ng Bible po rito sa 1 Corinthians chapter number 13. 1 Corinthians chapter 7 verse number 13. And the woman which hath an husband that believeth not, unsaved, sabihin husband is unbeliever. And if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife. Ibig po sabihin po niyan, is sanctified, is set apart. Ay ibig po sabihin niyan, pag yung babae o yung wife will maintain yung kanya pong maayos at magandang patuto, naniniwala po ako na ang lalaki, makikita niya po na yung wife ay meron po siyang talagang pinagkakatiwalaan ng Diyos. And then later on, siya rin po ay makakakilala sa Panginoong Jesucristo na Diyos at sarili niya pong tagapagligtas. At kung siya po ay makakakilala sa Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, matutunan niya pong mahalin ang Diyos, matutunan niya pong mahalin ang salita ng Diyos, at matutunan niya rin pong mahalin yung kanya pong wife. And then doon naman po sa lalaki, which is meron naman pong mandate ang Bible tungkol po sa mga kalalakihan. Ang sabi po ng Bible po doon sa verse number 25 doon po sa aklat ng Ephesians, that the husbands love your wives. Gusto ko lang pong liwanagin na husbands is plural as well as the wives. Plural din po yan. Hindi po husband love your wives. So ibig po sabihin po niyan, every husband to her own wife. Kagaya din po ng wife loving submitting to their own husband. Ito naman po ngayon ay yung husband loving their own wife. Now, when it comes to loving their own wife, ganun din po ang sitwasyon. Kasi nga po, ang babae nung panahon, doon po sa Ephesus, ay may mga pinagdaanan o meron po silang nakalipas. So, maaring hindi po ideal wife yung kanya pong napili. But since na siya po yung pinili niya at pinakasalan niya, at siya yung sila pinagsama ng Panginoon, ang mandate ng Bible doon po sa husband is to love yung kanya pong wife. Now, ang pagmamahal po is despite of her imperfection. Ibig sabihin po niyan, hindi po perfect yung wife. Ngayon, kung hindi perfect yung wife, hindi po yung husband. Kaya ang mandate po niyan is yung sinabi ng Bible po diyan, as Christ also loved the church. Ngayon, ang Panginoong Jesucristo po, ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa church. Now, yung church, it is not a perfect church. Ang church ay binubuo rin po yan ng mga imperfect na mga tao. Pero ganun pa man, minahal pa rin ng Diyos yung mga imperfect na tao po na yan. Ang minsan po kasi nahihirapan po yung pagpapakita ng pagmamahal doon po sa wife. Dahil nga po doon sapat. Ngayon, kung uugaliin ng husband na ungkatin lagi yung past ng kanyang wife, I believe na hindi po sila magkakaroon ng maganda at maayos na relasyon.
Pagkat ang lagi po ng uungkatin ay yung buot na nakaraan po nila. And I believe naman po, when it comes to our past, ay wala pong magandang dinulot po sa atin yung ating pong nakaraan. Meron po tayong mga mapait at hindi magandang mga nakaraan. Pero salamat po sa Panginoon na tayo po iniligtas. Hindi lang po tayo niligtas, pero binigyan pa tayo ng magandang future ng Panginoon. So, the mandate is still the same. Doon po sa husband, loving his wife. Doon po ulit sa 1 Corinthians chapter number 7. Sa 1 Corinthians chapter number 7, ay sabi po ng verse number 12. But to the rest, speak I, and nagsasalita po ulit dito sa Apostle Paul. But to the rest, speak I, not the Lord. If any brother hath a wife that believeth not, ibig sabihin nito, yung wife naman is unsaved, and she pleased to dwell with him, let him not put her away. Verse number 14. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Ngayon, napakaganda po na meron po tayong napapakinggan na salita ng Diyos. Amen. Napakaganda po na meron po tayong simbahan. Hindi po perfect ang isang, wala po tayong matatagpuan na perfect na family. Yeah. Pero ang command po rito, ang sabi ng Bible po, kung yung husband is meron kang unbelieving na wife, you should set the example. Yeah. Ikaw ang magpakita na meron kang totoong Diyos. Kasi balang araw yung unbelieving wife mo would also be saved. At kung siya'y naligtas, mamahalin niya ang Diyos, amahalin niya ang salita ng Diyos, at siya ay matututong mag-submit sa'yo. Now, eto po kasi kung minsan, yung pag-build natin ng family, hindi po to ayon sa kalooban at kagustuhan ng Panginoon. We sometimes build yung ating pong family, yung relationship natin, minsan with hatred. Yan po ang nangyayari doon po sa Ephesus. Ang pag-build nila ng family is always hatred. Kasi nga po, ungkatan na nakaraan, o comparison sa nakaraang partner po nila, hindi po ganun ang pag-build natin na magandang relasyon sa tahanan po natin. So, ngayong hapon, ito po yung aking pong gustong iparating. Yung foundation ng marriage po natin, bilang isang Kristiyano, it should be founded on the Lord Jesus Christ. Yung foundation ng ating pong family, it should be founded on the Lord Jesus Christ. Mm-hmm. Kasi kung founded ang ating marriage and ang ating family sa salita ng Diyos at sa Panginoong Hesus Kristo, yung husband hindi po mahihirapan na mahalin yung kanya pong asawa. Ganon din po yung wife. Hindi po siya mahihirapan mag-submit sa kanya pong husband. Ang problema po ngayon kasi we work out our own relationship na wala ang Diyos sa gitna ng pamilya po natin. That's right. Right. Why not ilagay po natin, yamang tayo po ay sinasabi po natin na Kristiyano po tayo. And we have a Christian home. Pero ang totoo po niyan, ang presensya ng Panginoong Hesus Kristo ay wala pa sa loob ng tahanan po natin. Ang nakakalungkot po niyan, ang nangunguna po doon sa tahanan po natin ay yung ating pong tinatawag po natin na pinag-aralan po natin, yung mga kaalaman po natin, yung ating pong status symbol. Hindi po tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa family po natin kung pag-iiralin po natin yung pride po natin. Kasi dapat meron pong manguna sa loob ng tahanan po natin. And that very person must be the Lord Jesus Christ. Siya po ang dapat na maging host ng bawat tahanan ng isang Kristiyano. Kasi without the Lord Jesus Christ, wala ang presensya ng Panginoong Hesus Kristo. Magulo po ang tahanan. Now, kung ang husband ay founded sa salita ng Diyos, and then the wife is also founded in the Word of God, may makikita po tayong magandang result. Kasi ang pinag-uusapan lang po natin dito is the husband and the wife. How about yung anak po nila? Dapat po
makitang magandang halimbawa sa loob po ng tahanan. At ang pinaka magpapakita po na magandang influence niya sa loob ng tahanan ay wala na pong iba kundi yung mga magulang. Yung mga magulang na pinagsama ng Diyos at mga magulang na naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi po sa 1 Corinthians ulit, if we would go back to 1 Corinthians chapter number 7, yung unbelieving wife is sanctified, the unbelieving husband is sanctified. Ibig sabihin, darating yung panahon na yung unbelieving wife would be saved. And the unbelieving husband will also be saved. Now, tignan niyo po yung sabi ng verse number 14. Else were your children unclean, but now are they holy. Ang ibig pong sabihin ito, darating yung panahon na itong mga anak makikita ang magandang impluensya at magandang halimbawa ng kanilang magulang, darating yung panahon na ang mga batang ito ay makakakilala sa Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sarili ng tagapagligtas. Therefore, hindi na po mahirap para sa mga bata ang sumunod sa mga magulang nila because nakikita na po nila yung magandang halimbawa sa mga magulang po nila. Kaya nga po napakahalaga po rito, mga kapatid, yung kung tawagin po natin, yung salamat po tayo, we have the church. Yeah. Salamat po tayo, we have our pastor. Now, nais ko lang pong sabihin po sa inyo na kagaya po ng Ephesus. I was once nakagaya po ng mga tao sa Ephesus. Kung wala ang church at kung wala ang salita ng Diyos, hindi ko maaari mapangasawa yung aking pong asawa ngayon. Or worse to say, hindi lang po si Sister Evelyn yung asawa ko. Pero salamat po sa Panginoon. Dahil lang po sa church, dahil lang po sa salita ng Diyos na ito po sa akin, I personally won. Si Sister Evelyn, I personally brought her sa church. At pareho po kami sa biyaya ng Panginoon, lumago po kami sa ministry ng ating pong pastor dyan sa church. Dahilan po, we believe na ang church na kinabibilangan po natin ay matibay. Alright. Sige lang po, at babalik po yan, babalik. No? And maganda ho, kasi alam niyo po mga kapatid, ay sinasamahan po ni Pastor Bernard ng kanyang personal testimony, ang kanya pong pinapahayag po sa atin. Ano po? Kasi sabi ko nga po sa inyo, parang sa medical side, no, kinakailangan may clinical study po tayo. No? Ito po, naririnig po natin, at ang nakikita po natin ay yung magandang patutuo ni Pastor Bernard. Pinapatunayan niya na ang pundasyon ng salita ng Diyos ay napaka-epektibo sa pagkakaroon ng magandang pag-establish sa magandang relasyon sa Panginoon, sa asawa. No? Kaya ang sini-establish niya ngayon, magkaroon ka muna ng magandang relasyon sa Diyos para magkaroon ka ng magandang relasyon sa iyong asawa. Ganun po yun. No? Kaya makikita po natin ang kanyang binasa, mga kapatid, ay sa Ephesians chapter 5. Ipinapakita, ito po ay command ng Diyos. Ini-emphasize, no? Alam nyo, mayroong mga nag-i-interpret na hindi maayos sa talatang ito. Ang ini-emphasize dito, yung authority ng Diyos over the husband. It is not the authority of the husband over the wife. No? Hindi naman ho pinag-uusapan dito yung authority. Kaya tanggalin nyo po rito yung authority ng usaping authority ng husband sa wife. No, wala naman hong pastor, hindi naman po yan binanggit ni Pastor Bernard dito, no? Kaya wag nyo pong i-twist yung salita ng Diyos. This is the authority of God, no, na ini-emphasize niya sa husband na ang sabi niya, love your wife. Husband, love your wife. You see, ano ang ibinibigay, ini-emphasize no authority ng Diyos sa husband? Yung love. Okay. Bakit? Para makita ngayon, noong asawa, yung love na yon sa kanyang husband. You see? So, nasa husband ngayon, yung love na yon, ang sabi niya, sabi ng Diyos, love your wife. You see? Now, hindi na, ang mananagot nito mga kapatid,
ay hindi po yung wife sa husband. Ang mananagot nito sa Diyos, yung pong love na yun, yung pong husband. Kasi pag hindi niya minahal ang kanyang asawa, may problema siya sa Diyos. Kaya nga po maganda yung in-establish kanina una ni Pastor Bernard. Ang in-establish ni Pastor Bernard is magkaroon ka muna ng magandang relasyon sa Diyos. You see? Kasi kung wala kang magandang relasyon sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng magandang relasyon sa wife. Kasi ang sabi ng Diyos husband, love your wife. Eh kung wala kang magandang relasyon sa nagko-command, doon sa may authority, hindi mo susundin, ay hindi ka makapag-establish sa magandang relasyon sa iyong wife. I think this is very clear. Ano po? Kaya, hindi po dapat natin i-twist yung salita ng Diyos. Okay? Nandiyan na po si Pastor Bernard. Okay, Pastor Bernard, sige po. Hello sir, magandang tanghali po ulit. Okay, opo. Anyway sir, patapos na rin po ako. Nais ko rin pong, yung sa akin po na yung testimony ko po, Opo, ako po opo. ipapasalamat sa Panginoon. Kasi before ko po matutunan mahalin si Evelyn, ay natutunan ko po mahalin ng Panginoon. Kaya hindi po mahirap mahalin ang isang partner kung ang una natin mahal ay ang Panginoon. Tama, So, ang tama. pinakamaganda po ito, we should build yung pinakamagandang relasyon sa Panginoon before we can build a good relationship within the family. Kasi Yeah. kung hindi po magandang relasyon natin sa Panginoon, I doubt kung maganda pong relasyon po natin sa family po natin. Yeah. Tama, tama. So ako po personally, sir, ako po inipapasalamat sa church, sa inyo po, dahil we are what we are because of the preaching of the Word. Without the Word of God, without the church, at without you na gumagaway po sa amin sa pagpapamilya po namin, wala po kami sa kalagayan po namin yun. So, mapalad po tayo because we have a church na nangangaral ng salita ng Diyos. By the way, hindi lahat ng simbahan ay matapang sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Lalong-lalo po when it comes to family. Pagkat definition nila sa family, ibang definition po nila sa marriage. Pero salamat sa Panginoon, sa ating pong simbahan, well-defined ang family, well-defined ang marriage. Kaya, sir, maraming salamat po. At sa pagkakataon to, sir, ay kayo po na aking pong family ay lubos papasalamat. Ulitin ko po, we are what we are because of the Word of God. Amen. At dahil lang po sa church, at dahil din po sa inyo. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Maraming salamat po, Pastor Bernard. Napakaliwanag po ng inyong dinala sa tanghaling ito. At ako po'y naniniwala na maliwanag po ito. No? Pagka inunawa po natin, no? yung pattern, mga kapatid, kung paano po ang mabibuild yung magandang relasyon. So, ang hindi ko po makakalimutan sa sinabi po ni Pastor Bernard, ay ayusin muna natin ang relasyon. Which is also, yan din yung ginamit niyang talata dito po sa mga taga-Korinto. Kasi alam niyo naman po, ang problema po sa Korinto ay immorality, mga kapatid. No? Kaya ini-emphasize dito, alam niyo ang tao naghahanap lagi ng rason yan kung paano, nakakalungkot man sabihin, kasi naghahanap lagi ng rason kung paano makakarami. Yan, totoo niyan eh. So, kaya ang tinitignan nila, para may rason nila, para ma-justify nila ang kanilang kasalanan. No? Gumagawa po sila ng tumitingin po sila sa kasalanan nung kanyang partner, nung kanyang asawa. So sa halip na ayusin yung relasyon, gagamitin yung kasalanan, sabi nga kanina ni Pastor Bernard, yung past. Gagamitin yung past, alalahanin yung past, so wala hong mabibuild yung past na kasalanan. The sin of the past will give you will horrify your testimony, your present situation. No? Sisirain po talaga niyan. Sisirain. Nagtatanim kayo ng horror sa inyong tahanan. You see? Nagtatanim kayo ng horror, naglalagay kayo ng horror sa inyong miyembro ng pamilya, kaya na-horrify ang lahat ng mga miyembro. Horrified talaga sila because you are always looking and remembering the past and trying to fit it into your present situation. No.
hindi na ho yung po pwedeng mag-fit doon sa present situation ninyo. You see, kaya nga po maliwanag po ang sinabi ni Paul sa Korinto. Again, ang context mga kapatid ng Korinto, yung kanilang kasalanan na dapat po ninyong alalahanin. Ano po yun? Yung immorality. Na ginagamit nila yung kasalanan ng iba, para ma-justify. Pero ito sabi ni Paul. Ang sabi nga ni Paul, for the unbelieving husband is sanctified by the wife. You see, the unbelieving husband. Now, bakit binanggit ni Paul yung tinatawag na unbelieving husband? You see, bakit po yung sinama ni Paul? Bakit nagkaroon tayo ng problema dyan sa tinatawag na unbelieving husband po, mga kapatid? Kasi nga po, kung meron mang unang-unang gagawa ng kalukuhan dyan, yung unbeliever. You see, ang inaasahan, by the way, nakakahiya kung sino pa yung believer ay siyang sisimula ng kalukuhan. No? Hindi po. Hindi binaliktad dito ni Paul. Maganda ho yung paliwanag ni Paul eh. Pero pag na-twist po ito, pag nabaliktad, for example, the unbeliever, kung yung believing husband, kung yung believing husband ang isanctify ng unbelieving wife, nakakahiya. Pero mga kapatid, minsan nangyayari po yan. Pero ang totoo po nito, ang pinapaliwanag po dito ni Paul ay ganito. Ang pinapaabot po sa atin ni Paul ay ganito. Okay? Na yung naniniwala, sabi nga kanina pa sa Bernard, yung mananampalataya sa loob ng tahanan, yun dapat ang maging example. Yun dapat ang magpakita ng magandang patutuo sa loob ng tahanan at siya ang uunawa doon sa unbelieving husband or unbelieving wife. You see? Which is also the teaching of the Apostle Paul. Na kung sino ang may problema, kung meron man tayong inaasahan na unang-unang magkakaproblema sa loob ng tahanan at magpapasaway, whether out of ignorance or talagang sinasadya na, yan po yung unbelieving partner. It might be the unbelieving husband or the unbelieving wife. Pero yung believing wife at saka believing husband, hindi sila magpapasimula. Kaya sabi ni Paul dito, sinasanctified. Ano po ang ibig sabihin niyan? Mentally, inuunawa. Yung kanyang kasalanan, yung kanyang pagkakamali ay sinasanctified. Mentally speaking, uunawain ng mga mananampalataya sa loob ng tahanan yung pagkakamali. Kaya hindi ina-advise ni Paul na pag nagkamali ay hiwalayan. You see that? Pero yung iba, ginagawa talaga yun. Naghahanap ng kasalanan para maghiwalay. Hindi po maganda yon. You see, paano makakapag-establish sa magandang relationship sa family? Alright, yung sinong nakakaunawa, uunawain yung hindi nakakaunawa. Matagal ko na pong sinasabi ito. Mahirap pagka yung hindi nakakaunawa, uunawa sa nakakaunawa. Perversion po yun. Hindi maganda. Hindi magandang pakinggan. Kung sino pa yung nakakaunawa, inuunawa ng hindi nakakaunawa. No. Ang umuunawa ay yung nakakaunawa sa hindi nakakaunawa. Nauunawaan nyo? Alright. So, maliwanag po ito. So, makikita po natin dito, mga kapatid, na maaring, nang pinag-uusapan po natin, ang ex na pina-find natin sa usaping ito, ay paano yung magandang relationship, yung paano mag-establish ng magandang relationship sa bawat pamilya. Okay? Now, so, makikita nyo po, if you are for a good relationship, you will always find the way. You will always find the way. Hindi mo titignan ang kasalanan eh. Nagkakamali yan, alright, nagkamali. Turuan lang. Sometimes, mga kapatid, it takes, I believe in discipline. No? Sabi namang iba, bakit nagagalit eh? Kapatid, naniniwala ako sa disiplina. Na kung sino man nagkakamali, kinakailangan disiplinahin. At kapag kaya nagkamali naman, tanggapin mo yung disiplina. Alam nyo, kapag ka nagkamali, kinakailangan, una, tanggapin mo na ikay nagkamali. Pangalawa, maging willing ka na ikay matuto. You should have the willingness to learn. Okay? Now, tandaan mo, minsan mga kapatid, ito lang nakakalungkot eh. Dahilan sa ating mga pinag-aralan sa labas na akala natin may magagawa.
No, ayaw na nating makinig sa ibang pwede namang magturo sa atin at pwede naman tayong matuto sa kanila. You see? Dapat po tanggapin po natin yan. See? Now, so, maging willing tayo na tayo matuto at dapat tayo ay kahit na yung partner mo, yung asawa mo, kahit na sabihin mong mas mataas ang pinag-aralan mo sa kanya, pero may ginagamit siya ng Diyos para matutunan mo ang hindi mo natutunan sa inyong pinag-aralan o sa inyong eskwelahan. See? So napakahalaga ito mga kapatid. Tingnan mong mabuti itong anggulo na ito kasi we're talking about establishing a good relationship in the home. Okay? Establishing a good relationship in the home. Now, papakinggan mo yung tinuturo ng iba, kinakailangan pakinggan mo tinuturo kung kanino ka man nagkamali, kanino ka man, kung ikay nagkamali, tanggapin mo nagkamali. Tandaan nyo ito. Tandaan nyo ito. Hindi ka pa Diyos para sabihin mong, hindi ako nagkakamali. Hindi ka Diyos. Diyos lang ho ang hindi nagkakamali. Maaaring sasabihin mo, nag-iingat ako nagkakamali. Yes, naniniwala ako dyan. Lahat ng tao ay nag-iingat na huwag magkamali at lahat ng tao ayaw ng kasalanan. Pero ito ang reality. Nagkakamali ka at nagkakasala ka. Pero that's not the problem. Yung pagkakasala mo, hindi yan pwedeng makasira ng iyong tahanan. Yung pagkakasala mo, hindi yan makakasira ng tahanan kung tatanggapin mo kaagad na ikay nagkasala at hingi ka kaagad ng pag-amin, kapatawaran sa iyong nagawang kasalanan. Tapos ang kaso, hindi nagtagumpay ang kasalanan. How sin breaks the home? When sin overcome the home. Pagka ang kasalanan nagtagumpay, tandaan niyo yan, pagka ang kasalanan nagtagumpay sa tahanan, doon masisira ang tahanan. Pero kahit na may nagkasala sa loob ng tahanan, pag hindi nyo pinahintulutan na magtagumpay ang kasalanan sa loob ng tahanan, walang tahanan na masisira. Kaya nga po ang sabi ng Biblia. Alright? Pansinin niyo po, from the book of Isaiah, makikita niyo po mga kapatid, ano ang nag-separate sa atin sa Diyos? Kasalanan. Okay? Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Biblia, if I will regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. Therefore, if you will regard, anong ibig sabihin po nun? Pag may mananatili, pag inyo pang tatakpan, pag inyo pang itatago, pag inyo pang patatagalin ng kasalanan sa buhay nyo, the Lord will not hear you. Anong ibig sabihin po niyan? Hindi mo kasama ang Panginoon. At kung hindi mo kasama ang Panginoon, alright, again, break kayo ng Panginoon. Tandaan nyo to. Break kayo ng Panginoon. Yung relationship mo with God is already broken. See that? Now, go back to the basic. Sa madaling sabi, wala kang relasyon, magandang relasyon sa Diyos. Now, who is fixing your relationship with your family? God. How can God fix your relationship with your family if you're not fixing your relationship with God? I hope this is clear. Okay? Bago ka nagkaroon ng broken relationship with your family at bago ka nagkaroon ng broken family, nagkaroon ka muna ng broken relationship with God. Why? Because if I will regard iniquity in mine heart, the Lord will not hear me. Alright? Ngayon, ano ang payo ng Diyos? If we confess. If we confess, God is faithful to what? Forgive you, and not just to forgive you, but to cleanse you from where? All unrighteousness. Why is that? Because God is willing to restore your relationship with Him. You see? Again, the only way to restore your relationship with your family is to restore your relationship first with your Creator. And the founder and the foundation of your marriage. See that? Now, if you cannot restore your relationship with your Creator, then you cannot restore your relationship with your family. It's all fake. It's all hypocritical. See? Kaya nga po mga kapatid, dapat po natin titignan itong mga bagay na ito. Kasi parang maraming pumupunta sa church just to attend for the sake of assembling of ourselves. But listen, we do not mind fixing our relationship with God. See?
Now, it is very important. So makikita niyo mga kapatid, kaya turo sa atin ng Biblia, alright, pag inayos mo ang iyong relasyon sa Diyos, then maaayos mo ang iyong relasyon sa iyong family. Kaya natututunan kong mahalin ang aking asawa sapagkat mahal ko ang Diyos. Ang unang minahal ko ay ang aking Diyos bago ang aking asawa. At bago man ako mahalin ang aking asawa, bago man ako mahalin ang aking asawa, dapat din mahalin ang aking asawa ang aking Diyos. You see, alam niyo po ba ang matinding paghihigpitan dito mga kapatid para umigting ang pagsasama nyo at ang inyong relasyon bilang mag-asawa para lalo pang maging mahigpit, para lalo pang maging very close ang inyong relationship, very sweet ang inyong relationship. Both of you should establish a good relationship with God. Mahalin yung mabuti ang Diyos, at pag minahal nyo ng mabuti ang Diyos, magmamahalan kayo sapagkat isa lang inyong minamahal. See? Now, katulad ng sinabi ko po noong nakaraang linggo, if you love me, then keep my commandments. And my commandments is, love one another. Love one another. It's easy for both of you to love one another because you love God. You love God. See? Now, people are taking, they're having a hard time loving each other because they are ignorant of the love of God. You see, yun po ang problema eh. It will always boil down doon po sa problema na yun. Sa very foundation po ng ating pong marriage, mga kapatid. Kaya po napakahalaga, no? Kaya ang ini-establish ko po natin dito mga kapatid, tinan niyo po sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 7, yung binasa po kanina ni Brother Bernard, ni Pastor Bernard. If the unbelieving depart, let him depart. A brother or sister, verse number 14, for the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Tignan niyo po yan, no? Kung lahat na mananampalataya at naniniwala sa Diyos, mga kapatid, ano mong pagkakamali ng isa't isa, no, mentally, no, uunawain niya. Uunawain niya. Ilulusin po yan. Hindi niya po papansinin. Okay lang yan. Okay? Bakit? Ang nagmumotivate sa kanila yung pag-ibig. So nawa po mga kapatid, ito yung nagbigay po ng, hindi pa po ito, no? Ang ini-establish pa lamang po natin, yung good relationship, building a good relationship with husband and wife. No? Pero bababa po tayo kasi ang usapin po natin ngayon sa buong linggo na ito for 4 days ay mag-establish, mag-build ng good relationship sa loob ng pamilya. Tandaan niyo po yan. Nakakalungkot. Darating po tayo sa napaka-unbelievable na kalagayan sa loob ng pamilya. No? Unbelievable. Kapatid, tandaan niyo po, ang tahanan ay imahin po yan ng Diyos kasi ang bawat miyembro ng tahanan ay imahin ng Diyos. You see, alam niyo po ba mga kapatid na ang pamilya, ang relasyon ng husband and wife ay ipinapahayag ng Biblia na relasyon ng Panginoong Kristo sa kanyang iglesia. So napakaganda po. Napakaganda. Kaya sinasabi ko po nga ito lagi, mga kapatid, that the home is our heaven on earth. Not haven, but heaven. Langit. Ito na po yung langit natin dito sa lupa. No? Langit na po natin ito dito sa lupa. Kaya, yung iba naman, pastor, mali ka dyan. Mabuti pa kayo. Langit ito sa lupa. Pero ito, matindi ito. Ito yung impyerno namin sa lupang ito. Okay? Alright, so ako'y naniniwala mga kapatid na kayo po'y nabigyan po namin ng bunch of lunch. At hindi lamang po yan mga kapatid, meron pa akong special para sa inyo. No? Sa aming tagapakinig, patutunayan ko sa inyo na lahat ng sinabi ni Pastor Bernard at ang aking po binabahagi po sa inyo, nakita niyo po, totoo ito kay Pastor Bernard, nagpahayag siya ng kanyang testimony, pero ngayon may ipipresent po ako sa inyo na totoo din pong pangyari sa kanilang buhay. Okay? Nasa linya po natin ngayon si Brother John Balistoy, at ako po'y naniniwala na magpapalain po kayo sa kanyang patutuo at kung kasama niya po ang kanyang pamilya, napakaganda po, marinig po natin sila. Alright? Brother John Balistoy, sir, magandang tanghali po sa inyo.
Brother John Balistoy, sir. Magandang tanghali po sa lahat, mga kababayan ko, mga kapatid. Magtutuloy-tuloy na po ako sa pagsasalita. Opo, opo. Okay. Magandang tanghali po muli. Ako po si Brother John Balistoy. Ako po ay binago ng Panginoon 2015. Katulad po nung tamang-tama yung sinabi ni Pastor Bernard na sabi niya sa 1 Corinthians 7:14, for the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife sanctified by the husband. Dito po sa talatang ito ay may napatunayan po sa buhay ko na dati yung nagsisimba lang, may pananampalataya, walang iba kung yung misis ko. Nagsisimba lang, yung misis ko, pati yung mga anak ko. Tapos ako, ang alam ko sa sarili ko, hindi ko sila sinapabayaan. Pero hindi ako nagsisimba. On and off lang ang ginagawa kong pagsisimba. Na ang akala ko sa sarili ko, mabait ako, wala akong ginagawa masama, hindi ko sila sinapabayaan. Pero mga kapatid, mga kababayan ko, ito po yung katotohanan na sinasabi ng Bible, na for the unbelieving husband is sanctified by the wife. So nga po, ang dahil sa misis ko, mga kababayan ko, may isang nananampalataya sa Panginoong Kristo na nanindigan siya sa salita ng Diyos. Hindi niya ako kailanman pinilit yung aking kasalanan. Na hindi niya ako patako nasa labas, na ipunta niya uminom, papatuhin niya ako, tatalakad niya ako. Hindi niya po ginawa yan, mga kapatid. Wow. Pinakita niya pa rin yung paninindigan niya sa salita ng Diyos. Yung testimony niya bilang anak ng Diyos. At totoo nga yung sinabi ng Bible. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan ko, ako po ay niligtas ng Diyos nang dahil sa ginamit niya yung Jesus ko. Nang dahil sa yung kababaan niya ng loob, hindi yung inaaway ako. Pinakita niya yung testimony niya bilang anak ng Diyos. At ngayon, niligtas ako ng Panginoon 2015. Sinundig ako ng Panginoon lahat ng aking kasalanan, lahat ng mga bisyo ko, nawala na po ako ng gana. Nago ng Panginoon yung inward part ng sarili ko, ng pagkatao. Wow. At nag-manifest yung outward manifestation. Kaya ngayon, patuloy kami na naglilingkod sa Diyos bilang isang tatay, bilang isang head of the family, na katulad ng sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 23, as Christ is the head of the church and is the father is the head of his wife. Kaya nga, napakatatag ng pundasyon na yung tatay maninindigan sa salita ng Diyos, katulad ni Jesus Christ na siya ang head of the church. Napakatibay po, mga kapatid. Kaya pagpapalain yung tatay na naninindigan sa salita ng Diyos. Matibay na pundasyon, mga kapatid, mga kababayan ko. Kaya hindi ko mo maayos yung buhay mo. Hindi ko mo nakatapos yung mga anak mo sa pag-aaral. Hindi ko mo marami kayong pera. Pero yung tatay, kung hindi siya founded ng salita ng Diyos, walang kabuluhan, mga kapatid. Ang sabi nga ng Bible, except the Lord build the house, they never in vain that build it. Kaya nga ang isang tatay, kung walang founded ng salita ng Diyos, walang kabuluhan ng isang pamilya. Kaya salamat sa Panginoon. At ako po ngayon, naniniwala ako, anak na po ako ng Diyos, malinis na ako sa harapan ng Diyos, at lahat po ng ginagawa ko ngayon, lahat ng paglilig ko sa aking pamilya, ay alam ko na pagpapalain ako ng Panginoon dahil matibay po yung pundasyon ng aking pananampalataya. Katulad kanina ng sinabi ni Pastor Neil na pag ikaw nag-reward ng iniquity sa iyong puso, hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Kaya nga sabi rin sa Proverbs, he that covereth his sin shall not prosper. Will not prosper. Kaya bilang isang mananampalataya, bilang isang tatay, bilang isang naninindigan sa salita ng Diyos, dapat seryosohin natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Huwag tayong magpakita ng anumang yung kalikuan na para sundin tayo ng ating pamilya.
yung ating mga anak ay susunod din sa atin. Kasi ang isang matibay na haligi ng pamilya, walang iba kundi yung tatay. That's right. Kaya yan mga kapatid, mga kababayan ko, na ang pinapakita ng Biblia, salita ng Diyos, dapat sa isang pamilya, yung tatay, yung manindigan sa salita ng Diyos para magkaroon ng kabuluhan yung buhay ng bawat pamilya. Salamat po, Pastor. Salamat po sa Diyos. Salamat sa preaching na nagkakalit sa amin. At salamat sa programa na patuloy na nag-i-encourage sa bawat pamilya dito sa buong mundo. Amen. Maraming salamat po at lahat po ng papuri at pasasalamat ay binabalik ko po sa Panginoon. Brother June, Brother June, Brother June. Yes, sir. Meron lamang po akong meron lamang po akong kunting tanong, ano po? So ang nauna po sa inyong maligtas o makakilala sa Panginoon ay si Sister Cynthia. Opo, sir. Opo. So siya po ba siya po ay nagkaroon din ba siya ng problema bago kayo na win or sa pagwi-win sa inyo? Okay, ulit, sir. Dito. Nagkaroon po ba siya, nahirapan po ba siya, si Ma'am Cynthia, nahirapan po ba siya sa pag-win sa inyo, sa pagdala sa inyo sa simbahan? Medyo matagal din, sir, kasi 20 years. Wow. Pero, sir, sa 20 years na yun, sir, hindi siya napakita ng pagsalungat sa akin. Dahil nakikita niya yung mga bisyo ko. Hindi niya pa rin ako inaaway. Wow. Saksi yung mga anak ko, sir. Talagang totoo yan. Wow. Yung testimony niya, talagang pinanindigan niya. Kaya nga totoo yung sinabi ng 1 Corinthians. Yeah. For the unbelieving husband is sanctified by the wife. Ganon din naman, the unbelieving wife is Wow. sanctified by the wife, by the Wow. believing wife. Wow. Yun po, Pastor. Wow. Maraming salamat, Brother John. At Ma'am Cynthia, congratulations sa ginawa niyo po at pag-permis po ninyo, pagpanatili po ninyo na magandang patutuo ng Panginoon sa inyong pamilya. No, matindi po ito, mga kapatid. Kaya, you see, this is already a biblical study, mga kapatid. I mean, proof na ang salita ng Diyos at ang patutuo ay ng bawat mananampalataya sa loob ng tahanan ay napaka-epektibo. Imagine that, kung paano po iningatan ni Ma'am Cynthia niyan. Pero ngayon, makikita niyo po, for the information of everybody, si Brother June po ngayon ay isa na sa mga area leaders. Isa sa pinakamasipag na area leaders at pinapakinabangan po ng Panginoon. Sa panahon ng krisis na ito, siya po'y sumusuong sa panganib para oh man. It is really heartbreaking. It is really heartbreaking, no? Kaya nga po, mga kapatid, makikita po natin na ang salita ng Diyos ay totoo at makikita po natin na ang salita ng Diyos ay talagang buhay na nagtatrabaho po, mga kapatid, sa buhay ng mga tao. Imagine ito ngayon si Brother June ay kung paano siya binago ng Panginoon, ano? At dahilan sa sipag at tiyaga ng kanyang asawa, pag-maintain, no? Imagine kung paano po nakarating sa bahay-sambahan at kung paano po nabago ang kanyang buhay. See? Biyaya po yan ng Diyos, mga kapatid. Biyaya po yan ng Diyos, no? At ebidensya po yan na ang buhay ang salita ng Diyos ay totoo at nagbabago talaga po, no, ng buhay ng tao. Kaya maraming salamat po sa inyo, Brother June. At congratulations kay Ma'am Cynthia. Alam ko nakikinig po siya. At alam ko nakikinig po siya at alam ko ay mga susunod ay siya naman po ang ating i-interviewin para naman malaman ng taong bayan at ng mga takapakinig po natin, malaman nila kung ano naman ang ginawa ni Ma'am Cynthia para kayo ay nawin. Anong klaseng pagtsatsaga. You know? Kaya napakahalaga po niyan. Kaya maraming salamat, Brother June, at nakasama namin kayo sa tanghali pong ito. Brother June, alright, wala na siguro si Brother Salamat June. po. Opo, okay. Alright. So yan po, mga kapatid, ang atin pong spiritual side ng atin pong
programang ito ng Baptist Lunch at ngayon dadako po tayo sa ating physical, no? Ang health side, mga kapatid. Pero gusto ko lamang po ng batiin. Alam nyo, may mga doctors po tayo na nakikinig po ngayon. At isa po doon sa mga doktor, si Dr. Hannah Hope Alvarez. Kaya magandang tanghali po and thank you for watching us. Thank you for tuning with us. At yan po'y ayon sa kabutihan ng ating kapatid na si Ma'am Hannah. At salamat po na siya po ay nagbibigay po ng nagsishare ng mga link, mga kapatid. At sa lahat po ng doctor sa Makati Medical Center. Stephen Palmares, Doctor? Yeah, si Dr. Stephen Palmares. Ano po, magandang tanghali po sa inyo at maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay po sa amin. Okay? Alright, and meron pa tayong ilang mga babatiin dito na from international, no, mga international viewers po natin. At bago po natin mapakinggan si Brother Rolly. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ay nais ko pong batiin po dito yung mga international viewers po natin. Of course, di po mawala yung sa outage po natin sa Sharjah. At ganoon din po ay si Sir Marvin Fernandez, si Ma'am Liv Fernandez from New Jersey, USA. And also from Japan, si Ma'am Flor Solomon. Magandang tanghali po sa inyo. And also our mission preacher in Western Australia, si Brother Daniel Floresta. Magandang tanghali rin po sa inyo. And we also have a viewers sa US from Las Vegas, Nevada, of course, si Ma'am Riza. And ganun din po ang binabati ko rin po from Switzerland, Leonila Bestar, and also from Wales, UK, Veron Pilada. And magandang tanghali po sa inyo lahat. Keep safe po and enjoy watching the program. God bless you po. Alright? Okay. Nasa linya na po natin, mga kapatid, si Brother Rolly Raxa at tatalakayin. May maganda po siyang tatalakayin sa atin ngayon. Medyo meron na lamang po tayong 28 minutes, no? 28 minutes. No, 18 minutes. No, para po tayo magbukas sa ating programa. Brother Rolly Raxa, nasa linya na po kayo, sir. And thank you for joining us this lunchtime. And ako po ay naniniwala na magiging blessing po ang inyong sasabihin sa ating mga tagapakinig sa tanghali pong ito. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig. Salamat sa Panginoon at on air tayo. Opo. Simple lang po ang tatalakayin natin yung hapon na ito, sir. Ito po ay palaging nanineglect ng ating mga, mostly even ourselves, nanineglect natin yung importansya ng topic na ito. Ito ay patungkol sa drug at patungkol sa supplemental food supplement and functional food supplement. Okay. Kadalasan, tayo ng mga Pilipino, ang ating mga practices ay hindi talaga tayo pumupunta sa medical practitioners, which is very important ito sa tinatawag na yung diagnostic at prognosis ng ating katawan. Mm-hmm. So, ang tao kasi, basta pag sinabihan mo, inumin niya ito, iniinom niya kaagad. Kasi, ang punto dito is, hindi sanay tayo ng mga Pilipino na nagpre-prepare sa ating katawan. So, ibig ko sabihin, hindi katulad ng ibang bansa na merong programa ang kanilang bansa. Especially patungkol sa, for example, paano itong bansa na ito, hindi sila masyado tinatablan ng tinatawag nating viral infection. May mga bansang ganun eh. Bakit? Part sa kanilang bansa na programa ng kanilang health department is that hinahanda nila ang katawan ng tao. So, meron silang diagnostic system. Meron silang program patungkol sa diagnostic process. Ang Pilipinas, wala tayo nito.
So, hindi ibig sabihin, kasi tayo pag sinabihan natin masakit ang ulo natin, inom kaagad tayo ng paracetamol, over the counter. Okay yun, walang problema doon. Pero, hindi tayo nasanay na, meron tayong tinatawag na diagnostic protocol na kailangan makita ito ng doktor, magpakita tayo sa doktor at magpa-check up talaga tayo regularly kung ano ang deficiency sa katawan natin. Kasi, kadalasan sa atin, pag sinabi natin, sabi ng kaibigan ko, may kulang ako sa vitamin C. Walang basihan po yon. So, kailangan may diagnostic report yon. Bakit ka kulang sa vitamin C? Paano mo nalaman? So, ito po yung basic talaga na practices ng tinatawag nating medical importance nung tinatawag nating diagnostic test para malaman talaga natin kung ano talaga ang totoo nating karamdaman. Hindi porkit sinabihan tayo, inumin natin to, iinom ka kaagad. So, kaya nga, importante talaga yung presensya ng doktor. Importante yung laboratory testing, importante yung result muna para may basihan tayo, magagather natin, at ito ang gagamitin nating approach ng mga medical practitioner patungkol sa information ng isang pasyente. At saka doon nagsisimula ang kanilang clinical decision. Hindi yung, porkit katulad niyan, merong viral na ganito. So lahat na tao, umiinom sila ng 500 milligram na vitamin C. Basically, ang requirement lang ng katawan ng tao, required daily allowance is only 100 milligram. Hindi ka pwedeng uminom dyan more than dyan kung hindi as drug ang approach mo. Meron kang infection, meron kang ganito. Kasi hindi na yan, sobra na yan sa required ng katawan natin eh. Anything na sobra ay nagkukos ito ng damage ng ating particular body parts, particular organ. So, hindi natin kasi sinabi ni ganito, iinom ka kaagad ng ganito. So, importante talaga yung diagnostic testing at treatment. So, importante talaga yun na malaman talaga ang iyong medical history. Kasi maya-maya, uminom ka ng vitamin C. Meron ka na palang mataas na vitamin C, 500 milligram. Ay, meron na palang namumuong bato sa kidney mo. Oh. So, ito ay magpa-aggravate doon sa condition mo. Wala kang ang sipon, wala kang ang tawag dito, wala kang ang ubo dahil sa vitamin C content ng iyong katawan, pero nagkaroon ka naman ng kidney disease. Yan ang problema natin eh. Ang mahirap pa doon, pinabayaan mo lang na gano'n ang resulta mo, nahirapan ka umingi, gano'n, baka natural lang ito dahil nagdepende ka doon sa sarili mong pag-intindi. So, ang problema dito is, madidevelop ito sa further na problema ng katawan ng tao. Pag nagsiself-medicate ang tao, sinisiguro ko may kakahinatnan ang tao talaga. So, even ito ay food supplement, ang style pa ng food supplement ay nagbebenta ng food supplement. Ako, we produce food supplement, pero hindi natin yan tinatago na hindi mo kailangan more than sa required ng iyong katawan. Hindi ka pwede uminom more than dito dahil ito ang reaction. Either, ito yung iniinom mo ngayon, pag ininom mo itong food supplement na ito, hindi natin hinahype ang mga tao. So sinasabi natin yung totoo na kailangan mo ng doctor's advice. Tama. Bago mo inumin ang mga produktong ito. Yeah. Otherwise, baka magkaroon ng komplikasyon sa katawan mo. Yeah. So, maging totoo tayo. Hindi pwedeng sabihin natin general overview kasi iba-iba naman ang body chemistry. Iba-iba ang karakteristik ng katawan ng tao. Tama. So, pwedeng sa kanya, effective yon, pwedeng sa akin, hindi. Yeah. Bakit? Mas mataas ang itong klaseng ganito ko eh. Biomarkers sa katawan ko. Yeah. Mas mataas ako kaysa kanya. Kaya sabi ko,
bakit sa kanya, uminom na siya ng ganito kadami ng vitamin D, ay healthy na siya. But uminom lang siya ng RDA lang naman talaga dapat eh. Uminom lang siya ng 400 IU. Ay kahit na lumabas sa result, na-expose siya sa viral infection, hindi siya nagkaroon ng problema. Pero bakit ito ay nagka-problema siya? Hindi lang yung problema doon sa infectious disease. Pero nagka-problema siya ngayon sa kanyang liver kasi nag-over ang kanyang vitamin D. At mahirap lumabas itong tinatawag natin fat-soluble sa katawan na mga vitamins. Hindi siya katulad ng water-soluble na pag ininom mo, iihi mo lang. Ito ay mariretain pa ito sa loob ng iyong atay for many days or even a month. So, hindi mo alam kung ito bang iniinom mo ay protective ba to sa atay mo, protective ba ito, or ito ay It is very nakakasira na iyong kidney. So, importante talaga yung tama ang paggamit sa ating mga, kahit ito ay nutritional supplement ito. Kasi, kaya nga tinatawag natin nutritional supplement kasi may certain degree na pag hindi mo nakuha dun sa kinain mo, ito ngayon ang supplemental mo. Yun ang maliwanag doon. Yeah. Oo. So, hindi pwedeng i-claim yung food as drug. Never do that. Yun. I've been working with manufacturing and research for many years. Kadalasan sa mga tao, kiniklaim nila yung food na drug. Yun. Well, meron tayong tinatawag na nutraceutical medicine. If ang problema mo lang is deficiency. Yeah. Pero, Okay. pag ito ay disease na siya, Hindi kasi na. pinaparating pa ng tao na maging sakit eh. Bago niya inumin yung dapat niyang inumin eh. Yun. Bago niya i-balance ang kanyang requirement ng daily requirement ng Wow. kanyang katawan. Wow. Kaya, pumapasok ka talaga doon sa tinatawag na dreaded disease. Bakit? Inaalaw mo. Kasi nagtitipid ka. Mas marami ka pang sigarilyong Yeah. hinihigop araw-araw. Marami kang alak na. Pero doon sa tinatawag nating 15 pesos, 20 pesos na RDA na katawan mo at magpapa general check-up ka or executive check-up ka. which is RDA only required 3,000. daily allowance. Yeah. Recommended daily allowance. Yeah. RENE na ang tawag niyan ngayon. So, para maintindihan natin na mas marami ka, ayoko yan. Magpapacheck up na naman tayo sa, kasi ito ay trabaho talaga ng doktor na kailangan may basihan ka, whatever, anong ini-intake ng katawan mo. Sila talaga ang nararapat na mag-advise sa kanilang mga pasyente. Hindi pwedeng ikaw ay magdunong-dunungan dito. Yeah. I-hype mo yung mga kliyente. Kahit nasabihin natin, ayon sa study, kaya ang Pilipinas ay mga tao or yung mga Pilipino na tao ay madali silang kapitan ng viral infection dahil 2014 nagawa ng study na 50% ang depletion ng vitamin D3 nila. Pero hindi natin alam ano ang real condition ng Tao. specific na pasyente. Wow. So we really need medical tawag dito Diagnose. backup. Yeah. O kailangan ng doktor. So pag yun ay trabaho na nila Dr. Eugene. Hindi ka pwede ditong magsabi, hindi, nakakagaling ito. Nakakagaling siya kung ang problema mo lang talaga, ulitin ko, ay deficiency. Deficiency, yeah. Ibig sabihin, Oo. kakulangan. Pero, kakulangan lang. Yeah. Kaya ka nagkakaubo dahil kulang ka ng vitamin C. Eh, umiinom naman tayo, 500 milligrams. Sobra-sobra naman yun sa requirement ng katawan ng tao. Yan ang problema doon. Kasi walang little knowledge is a very dangerous thing. Yeah. So, huwag nating ibigay sa kamay ng hindi sila professional, hindi sila authority na magsabi sa iyo kung ano dapat mong gawin Yun. sa oras na meron kang Wow. nararamdaman sa katawan mo. Pero I would advise na bago dumating yon, dapat
maayos ang iyong katawan. I-prepare mo. Kasi ang supplement is basically is piniprepare niya ang katawan mo sa condition na mahawaan ka man ng sakit, hindi ka mapunta doon sa tinatawag nating critical condition. Bakit? May pangontra ka. So, tandaan natin to palagi mag-ingat tayo doon sa nagsasabi na ito, nakakagaling ito ng cancer. Yes, nakakagaling talaga yan. Kung ang condition ay mabalansi mo. Paano mo mababalansi ang isang katawan ng tao kung wala kang diagnostic at wala kang prognosis? So, ako naniniwala ako sa dalawang treatment, pero mas naniniwala ako sa prevention. That's it. More That's than it. enough na yun. Amen. Amen. Kaysa yung papuntahin ko pa ang sarili ko na tawag dito, pupunta pa ako dun sa naghihingalo ako, saka ko gagawin yung bagay na hindi na kaya ng aking antibody. Yeah, yeah. So, yun po ang importante doon. Amen. Preparation is very important. Kaya nga po, pinipilit natin gumawa tayo ng mga specific food supplements, yung kakulangan. Basically, alam naman natin ano ang diet ng Pilipino. Nung ang diet ng Pilipino, way back atras tayo ng 20 years ago, kung titignan mo ang number of vaccine na ginagamit sa atin, ay kukunti lang. Aha. Pero habang tumatanda ang bansa natin, ang Pilipino nag-a-adapt sila ng diet, ng Western diet, which is very toxic sa katawan nating mga Pilipino. Kasi before, hindi naman tayo mahilig kumain ng mga burger eh. Yeah. Hindi tayo mahilig kumain ng mga hotdog. Yeah. Pero inadapt natin dahil sa fast-pacing ng buhay. Yun ang problema natin ngayon. So, importante doon na mag-ingat tayo, i-prepare natin ang sarili natin, tamang pag-inom, kailangan talaga ng tawag dito, requirement talaga na may advice tayo na medical practitioner katulad kay Dr. Eugene. So, importante po yon. So, kung uminom man tayo ng RDA lang, kung, for example, uminom ka ng ganito, example, kasi ang natukinas sa Japan is drug siya eh. Yung natukinas is enzyme yun na produce ng probiotic once na kinonvert niya yung nato na kinakain para lumagnaw ang dugo. Ngayon, pag hindi mo alam yun, importante na alam ng doktor anong inom mo kasi sila nakakaalam ng contraindication eh. Hindi alam nung nagbebenta yung nung contraindication sa finality. Pwede mong inumin yun. Kaya sabi ko nga palagi, nagkukwentuhan kami. Ako, umiinom na talaga ako na Tokinas para hindi lumapot ang dugo ko. Trial sa Ross, sa stress, talagang napakataas ng stress, oxidative stress natin sa mga panahon na ito, talagang lalapot ang dugo mo dyan. Kahit wala kang COVID, mamamatay ka sa atake corazon. Atakihin ka talaga. So, maraming salamat po, Pastor. Yun lang po ang aking ibabahagi sa araw na ito. Amen. Wow. Thank you very much po, Brother Rolly. And my goodness, napakaganda po nito. Alam nyo, ito po actually yung nababaliwala po talaga natin. Ano? Hindi po natin binibigyan ng pansin ito. Minsan palagi na lang kasi ina-avoid natin yung bang parang abala pa yan, magpapa-check up ka pa, abala pa yan. Pero kung tutuusin, yan ay matindi yung perwisyo ho sa buhay ho ng tao na basta lang tayo magtitake na hindi naman natin kailangan. Yun. Yun ang pinakamatindi ho dyan. Kaya ang isa po dito, pinakamaganda, ma-advise ko sa inyo ng personal, alamin ninyo ang inyong mga intake at alamin ninyo yung lifestyle ninyo. Sundan ninyo. Pag hindi nyo kilala ang sarili ninyo, tapos maya-maya, eto maganda nakuha ko kay Brother Rolly, na habang nagpapaliwanag po siya. Minsan may mali po tayong pang-unawa. Dapat unawain natin ang pagkakaiba ng drugs at saka supplement. Yan. Kaya nga tinawag na supplement, pang-supply lamang po yun sa mga deficiency, sa mga kakulangan na hindi na ibibigay ng ating kinakain at iniinom. At nababawasan, nasisira ng ating maling lifestyle. Yun po yun. So kaya kailangan, kaya minsan, ang nakakatawa po dito mga kapatid, ay
yung pong pagka may sakit na, ibibigay yung supplement. Ay wala na ho yun. Delikado na ho tayo doon. No? Kaya minsan mga kapatid, ako po'y ito, nabanggit ko na rin yan dito, yung binanggit kanina ni Brother Rolly, magkakaiba po tayo ng katawan. Magkakaiba po tayo ng pangailangan sa katawan. Maaari yung pwede sa akin ay hindi pwede sa inyo. At yung pwede sa inyo ay hindi rin pwede sa akin. No? Kaya ho, may tinatawag po tayo na wala hong isang gamot sa lahat ng sakit. No? Kaya wag ingatan po natin 'yan, no? Kaya hindi ho masama na tayo po ay pag merong nararamdaman, magtanong sa doktor. Magtanong sa doktor. Ako kahapon, ako'y salamat sa Panginoon kahapon ka-fellowship namin si Doc Eugene. Meron po akong nararamdaman. Tinanong ko sa kanya. Sinabi niya, kasi yung mga doctors, kahit wala po silang dalang instrumento, pero sa dami na ng kanilang experience, no, tatanungin ka, sabihin mo lang sa kanya kung ano nararamdaman mo, no? Madali na ho tayong payuhan 'yan. Kaya kailangan po natin 'yan, mga kapatid, no? Yung ganung klaseng mga usapin, bigyan niyo po ng halaga. Huwag kayong take ng tamo. Napaka-simple lang yun. Vitamin C, tayo ng vitamin C. Yung pala, may bato ka na sa kidney. Lalo mo pang dinadagdagan yung bato. No? Kaya dapat yung batukan talaga eh. But anyways, so salamat sa Panginoon po. Ano po? Na natututo po tayo. Okay? Alright. And let's learn more, no? Sa araw ng bukas, ay alam ko meron pa ho tayong may dadagdag dyan. Nanawa po ang aming hinandang bunch of lunch, niluto po sa inyong bunch of lunch, ay nasiyahan po kayo at natugunan ang inyong pangailangan sa araw pong ito. Ano po? Ito po ay libreng dulot sa inyo ng programa pong The Baptist Lunch. No? At hindi rin po kayo magtatapos na hindi po namin bibigyan ng pagpugay ang atin pong mga frontliners. Muli, kami bumabalik po sa inyo, sumasaludo po kami sa inyo, mga frontliners namin, mga doctors, nurses, and kapulisan, mga kasundaluhan, at maging mga enforcers po natin, lahat ng mga volunteers, at mga LGUs, non-government organization. Marami pong salamat sa paglagay niyo po dyan sa inyong sarili sa panganib para po sa aming kaligtasan. Kaya ito po ang aming pagsaludo sa inyo sa pamamagitan ng awitin na ito. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause toward
them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Alright, muli po kami nagpapasalamat sa lahat po na namin tagapakinig. Maraming salamat po sa naging kabahagi po ng programa pong ito. Thank you po, Pastor Bernard, sir, sa Christian Bible Baptist Church, Navy Base, Baguio City. At kundi po, salamat kay Brother Rolly Raxa sa inyong kumpanya, ang Mirab Company. Alam niyo po, sila po ay patuloy nagbibigay po sa atin ng mga libreng vitamins para po sa ating mga frontliners. At yun din po, salamat Brother June sa iyong pamilya, kay Ma'am Cynthia at sa kabuuan ng inyong pamilya. At maraming salamat po sa lahat po ng kabuuan ng programang ito ng Baptist Lunch. Maraming salamat po. Enjoy your day. Have a great day. God bless you, and I love you. Let's take the time to thank the real